Ang pangalan ko ay Jake, isang ordinaryong lalaki na may simpleng trabaho. Pero sa kabila ng lahat, patuloy na naghahanap ng pag-ibig. Hindi ko inakala na ang buhay ko ay magbabago sa isang app. Oo, isang dating app. Isang gabi, habang nag-iisa sa aking apartment, nagpaalam ang aking best friend na subukan ko ang app na ito. Baka nga naman may matuklasan kang kakaiba, Jake, sabi niya habang nakangiti. Hindi ko alam kung anong klasing pag-ibig ang makikita ko rito, pero sinubukan ko na rin. Pagkatapos ng ilang swipe, may isang profile na tumigil ang aking daliri. Si Mia, isang babaeng may simpleng nangiti na tila may itinatagong misteryo sa kanyang mga mata. Walang ibang detalyeng makikita sa kanyang profile kundi ang larawan na iyon. At ang simpleng mensahe, ready to meet someone real. Nakakaintriga, hindi ba? Kaya't nagpadala ako ng mensahe. Hi Mia, I'm Jake. I hope you're having a good day. Simpleng mensahe, pero hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ilang minuto ang lumipas at nakatanggap ako ng reply. Hi Jake, I'd love to chat. Ano ang ginagawa mo ngayon? Mula roon, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Natuklasan ko na si Mia ay isang graphic designer na mahilig sa mga lumang pelikula at mahilig maglakbay. Parehas kami ng interes. Ang aming pag-uusap ay tila natural lamang, parang hindi kami magkaibang tao na nagkakilala sa isang app. Isang linggo ang lumipas at nagdesisyon kaming magkita. Iba ang pakiramdam, hindi ko alam kung paano haharapin ang unang pagkikita. Ako ay kinakabahan, ngunit excited. Ano ang maaaring mangyari? May kaba? May kilig? Sa araw ng aming pagkikita, pumili kami ng isang maliit na cafe sa gitna ng lungsod. Walang masyadong tao, perpekto para sa unang pagkikita. Nasa harapan ko na siya, si Mia, ang babaeng bumihag sa akin sa virtual na mundo. Ang unang pagkikita ay puno ng tawa at kwento. Pareho kaming nagulat kung gaano kami nagkakasundo. Nakakatawa kung paano ang dalawang estranghero ay tila may koneksyon agad. Ang oras ay dumaan na parang isang iglap. Habang tumatagal, mas nararamdaman ko ang espesyal na koneksyon na ito. Sa isang pagkakataon, nagtanong siya, Jake, naniniwala ka ba sa tadhana? Napaisip ako. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang pinaniniwalaan ko hanggang sa makilala ko siya. Nagpatuloy siya, parang ang dating app ay isang paraan lamang para tayo ay magtagpo. Pero ang tadhana, iyon ang nagdala sa atin dito. Napakalalim ng kanyang sinabi. Mula sa simpleng pag-uusap, naging seryoso ang tono. Parang may ibig sabihin ang bawat salita. Pagkatapos ng ilang oras, nagpaalam na kami. Sa pag-uwi, naramdaman ko ang kakaibang saya, pero may kung anong bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang hinahanap ko? Pag-ibig ba o isang koneksyon na hindi ko alam kung saan hahantong? Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Mia. Jake, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Anong sabihin niya? Sa simula pa lang, alam ko na espesyal ang koneksyon namin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga tanong na hindi ko alam kung may sagot. Pagkatapos ng ilang linggong palitan ang mensahe sa dating app, nagdesisyon kaming magkita sa personal. Ang pangalan niya ay Mia at ako si Leo. Pareho kaming nasasabik pero may bahagyang kaba. Normal naman yata yon, lalo na't sa panahon ngayon, hindi mo talaga matitiyak kung sino ang makakasalamuha mo. Nagkasundo kami na magkita sa isang cafe na sikat sa mga latte nito. Maganda ang ambience, hindi masyadong maingay, sapat para makapag-usap ng maayos. Dumating ako ng mas maaga, dala ang pag-asang makapag-relax muna bago siya dumating. Nakaupo na ako sa isang sulok, pinagmamasdan ng bawat taong pumapasok, iniisip kung siya na kaya ang susunod na papasok. Nang pumasok siya, agad kong nakilala si Mia mula sa kanyang larawan sa app.
na mas maganda pala siya sa personal. May hawak siyang maliit na bulaklak marahil para mas madali niya akong makilala. Lumapit siya sa akin na mayangiti at agad kong naramdaman ang ginhawa. Ang unang pagkikita namin ay tila hindi komplikado. Nagkapalitan kami ng ngiti at hindi na namin kailangang magsalita para malaman na kami nga ang dapat magkita. Nag-order kami ng kape at cake habang nag-uusap tungkol sa mga paborito naming pelikula, musika at mga lugar na nais naming puntahan. Sa bawat sagot niya, nadarama ko ang koneksyon namin. May mga pagkakataong nagtatawanan kami, lalo na kapag nagkukwento siya ng mga nakakatawang karanasan sa trabaho. Ang tawa niya ay naghatid ng kakaibang saya at hindi ko maiwasang mapaisip na baka ito na ang simula ng isang bagay na espesyal. Habang nag-uusap kami, napansin ko kung gaano siya kakomportable sa akin. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang mga pangarap at takot, ang mga bagay na hindi niya madalas sinasabi sa iba. Sa gitna ng aming kwentuhan, biglang nagring ang kanyang telepono. Nagpaalam siya saglit upang sagutin ito. Habang siya'y nakatalikod, pinagmamasdan ko siya. Ang paraan ng paggalaw niya, ang tila nagliliwanag niyang presensya. Pagbalik niya, may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Leo, sabi niya, may isang bagay akong gustong sabihin. Hindi ko akalaing magiging komportable ako sa iyo ng ganito kabilis. Pero may isang bagay akong hindi pa nababanggit. Napatingin ako sa kanya, iniisip kung ano ang sasabihin niya. Bago pa man siya makapagsalita, may isang grupo ng mga tao ang pumasok sa kafe, nagdulot ng kaunting ingay at gulo. Nagulat kami pareho at sa isang iglap, nasira ang momentum ng kanyang sasabihin. Bilang ganti, iminungkahi ko na lumipat kami sa isang mas tahimik na lugar. Pumayag siya at sa aming paglabas sa kafe, nagsimula ang malamig at tahimik na paglalakad. Sa kabila ng katahimikan, pakiramdam ko ay hindi kami estranghero sa isa't isa. Parang may unawaan na hindi na kailangang sabihin pa. Nakarating kami sa isang park na malapit sa kafe. Naupo kami sa isang bench at muling bumalik ang katahimikan. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Leo, may isang bagay akong gustong ipagtapat. Hindi ko alam kung paano mo ito matatanggap, pero parang kailangan mo itong malaman. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Wala akong ideya kung ano ang tinutukoy niya, pero handa akong makinig. Mia, ano man yan, handa akong makinig. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Huminga siya ng malalim, at sa kanyang boses ay naroon ang bahagyang panginginig. Ang totoo, Leo, hindi lang ako ang gumamit ng app na yan. May kakambal ako, si Lia, na paminsan-minsan ay gumagamit din ng account ko. Nagpalitan kami ng mga mensahe sa'yo, kaya't hindi lang ako ang kausap mo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inasahan na may ganitong twist sa aming kwento. Parang biglang lumabo ang mga alaalang nabuo sa aming mga pag-uusap. Sino sa kanila ang nagsabi ng mga bagay na nagustuhan ko? Sino sa kanila ang nagkwento ng mga paborito kong musika at pelikula? Nagpatuloy siya, pasensya ka na kung hindi ko agad sinabi. Gusto ko sanang malaman kung sino sa amin ang mas magugustuhan mo. Pero ngayon, nakita ko ang koneksyon natin at gusto kong magpakatotoo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko. Sa isang bahagi ng isip ko, gusto kong magalit sa pagkapeke. Ngunit sa kabilang banda, naramdaman ko ang sinseridad ni Mia. Ang takot at pag-aalala niya ay kapareho ng damdamin na madalas kong maramdaman. Nag-isip ako ng malalim. Sa kabila ng twist, may bahagi sa akin na nais pa ring makilala siya. Sino nga ba ang tunay na Mia at sino ang Lia sa likod ng mga mensahe? At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumuhos ang ulan. Napatingin kami sa isa't isa at sa halip na magmadali sa pagtakbo, tumayo kami sa gitna ng ulan, nagtatawanan. Siguro nga, ang kwento namin ay puno ng sorpresa, pero sa ilalim ng ulan, dama ko ang simula ng isang bagong kabanata.
Sa buong linggo, hindi mawala sa isip ko si Mia. Tama nga ang sabi nila, kapag may nararamdaman ka para sa isang tao, kahit hindi pa kayo personal na nagkikita, parang may koneksyon na agad. Ang mga mensahe namin sa isa't isa ay nagpatuloy, at sa bawat pag-uusap, lalo lang akong nahulog sa kanya. Hindi ko akalain na sa isang simpleng dating app, makikilala ko ang isang napaka-espesyal na tao. Nang tuluyan naming napagkasunduang magkita, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba at excitement. Nagplano kaming magkita sa isang kilalang kafe sa lungsod, isang lugar na may tamang halo ng enerhiya at katahimikan. Habang papalapit ang araw ng aming pagkikita, hindi ko mapigilang isipin kung ano ang mangyayari. Paano kung hindi kami mag-click sa personal? Paano kung iba ang impresyon namin sa isa't isa sa totoong buhay? Dumating ang araw na pinakahihintay ko. Habang naglalakad ako papunta sa kafe, dama ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Pagdating ko doon, agad kong hinanap ang isang babaeng nakadilaw na damit, gaya ng napag-usapan namin. Nakaupo siya sa isang mesa sa sulok, at nang makita ko siya, para bang huminto ang oras. Si Mia ay kamukha ng kanyang larawan, ngunit higit pa roon. Mayroong kakaibang ningning sa kanyang mga mata at isang ngiti na tila ba may daladalang init at saya. Agad kong tinungo ang kanyang mesa at nang magtama ang aming mga mata, pareho kaming napangiti. "Hi, ikaw si Mia, di ba?" Tanong ko. "Opo, ikaw si Lucas?" Sagot niya na may halong kaba at saya sa kanyang tinig. Napangiti ako. "Oo, ako nga." Umupo ako sa kanyang harapan at agad naming naramdaman ang kuryente ng aming koneksyon. Ang mga unang ilang minuto ay puno ng pagtawa at kwentuhan na para bang matagal na kaming magkaibigan. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya tumawa, kung paano siya ngumiti, at kung paano siya tumingin. Lahat ng ito ay tila ba bumabalot sa akin ng init at ligaya. Habang lumilipas ang oras, napadako ang usapan namin sa mga bagay na hindi namin inaasahang pag-uusapan. Tungkol sa pamilya, sa mga pangarap, at sa mga bagay na nagpapasaya sa amin. Nalaman ko na mahilig pala siyang magpinta at nag-aaral siya ng psychology, isang bagay na labis kong hinangaan. Ikaw, Lucas, ano namang mga pinagsususpetsahan mong sikreto ko? Biro niya sa akin. Naku, wala naman, pero siguro may mga bagay pa akong dapat matutunan tungkol sa'yo. Sagot ko, habang nagbibirong kumakagat ng cookie. May isa akong tanong, biglang sabi ni Mia, tila ba nagiging seryoso. Ano yon? Tanong ko, habang tinitingnan ng kanyang mga mata. Bakit mo ako pinili sa lahat ng mga taong pwede mong makilala sa app? Nag-isip ako saglit bago sumagot. Kasi sa lahat ng mga nakilala ko, ikaw lang ang nagparamdam sa akin na may mas malalim pang dahilan kung bakit nagkakilala tayo. Ngumiti siya at doon ko naramdaman na hindi na siya isang estranghero sa akin. Habang nag-uusap pa kami, biglang may nagtunog na telepono. Nagulat ako nang makitang ang phone ni Mia ang tumutunog. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa saya patungo sa pag-aalala. Agad niyang sinagot ang tawag, at habang kausap ang nasa kabilang linya, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang minuto, ibinaba niya ang telepono at huminga ng malalim. "Lucas, pasensya ka na, kailangan kong umalis." "Ano ang nangyari?" Tanong ko, puno ng alalahanin. "May emergency lang sa bahay," sagot niya na halatang nagmamadali. Tumayo siya at nagmamadaling nagpaalam. Hindi ko maiwasang mag-alala para sa kanya, ngunit naisip ko rin na baka hindi na maulit ang pagkakataong ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman kung magiging maayos siya. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng kafe, bigla siyang lumingon sa akin at may iniabot na papel. "In case you want to continue this," sabi niya na may bahagyang nangiti sa labi. Pagkakuha ko sa papel, agad siyang umalis. Naiwan akong nag-iisip sa aming naging pag-uusap at sa biglaang pag-alis niya.
Nang buksan ko ang papel na iniabot niya, nakita ko ang isang address at isang mensahe. Find me. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, ngunit isa lang ang sigurado ako. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito na makilala pa siya ng lubos. At sa likod ng isip ko, naroon ang tanong. Ano kaya ang misteryo sa likod ng kanyang biglaang pag-alis? Pagkatapos ng ilang linggo ng walang sawang pag-uusap sa dating app, nagdesisyon kaming magkasama sa wakas. Ako si Alex, isang ordinaryong lalaki na may simpleng trabaho sa isang opisina, at si Ann naman si Mia, isang masayahin at malikhaing babaeng nagtatrabaho bilang graphic designer. Sa simula, akala ko'y isa lamang ito sa mga pangkaraniwang kwento ng pag-ibig na nagsisimula sa digital na mundo. Ngunit habang tumatagal, naramdaman kong may kakaiba sa amin ni Mia. Parang may kislap sa bawat mensahe na aming ipinapadala sa isa't isa. Napagkasunduan naming magkita sa isang maliit na kafe sa gitna ng lungsod. Natuwa ako nang pumayag siyang makipagkita. Ngunit sa kabila nito, hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba. Sa bawat tunog ng mga notification sa aking telepono, umaasa akong magpapadala siya ng mensahe na nagsasabing excited na siya sa aming pagkikita. Dumating ang araw at habang papunta ako sa kafe, naglaro ang aking isipan sa iba't ibang senaryo. Paano kung hindi kami magkasundo sa personal? Paano kung iba ang kanyang impresyon sa akin kapag nagkaharap na kami? Pagpasok ko sa kafe, agad kong nakita si Mia. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw at sa sandaling iyon, nawala lahat ng aking pag-aalala. Nag-order kami ng kape at nag-usap tungkol sa lahat ng bagay na tila walang hanggan. May mga pagkakataon na nagkakasabay ang aming mga sinasabi at nagtatawanan kami sa mga simpleng bagay. Sa kabila ng pagiging estranghero sa isa't isa, parang matagal na kaming magkaibigan. Habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ito'y pag-asa o isang lihim na may nais siyang ilahad. Sa kabila ng aming kasiyahan, naramdaman kong may ibang bahagi ng kanyang kwento na hindi pa niya naisisiwalat. Alex, sabi ni Mia, habang nag-aalangan, may isang bagay akong kailangan sabihin sa iyo. Nag-pause siya, tila nag-iisip kung paano ipapahayag ang kanyang iniisip. May isang bagay tungkol sa akin na hindi mo pa alam. Napatigil ako, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ano iyon, Mia? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Sa loob-loob ko, nagtatanong ako kung ito ba ay isang bagay na makakaapekto sa aming nasimulan. Huminga siya ng malalim at tinignan ako ng diretso sa mata. Ako ay may isang twin sister, sambit niya, na may halong kaba. At siya ay gumagamit din ng dating app na ito. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang isang taong tulad mo dito. Pero mas lalo akong hindi magugulat kung maging interesado siya sa iyo. Sa kanyang mga salita, naramdaman kong may bumalot na lamig sa paligid. Ang ideya na may posibilidad na hindi ako ang tanging pinagtuunan niya ng pansin ay bumangon sa aking isipan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila ang koneksyon namin ni Mia. Ang pagkakaroon ng kakambal ay hindi naman isang hadlang. Ngunit bakit parang may mas malalim pang dahilan kung bakit niya ito sinabi sa akin? Mia, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman tungkol dito. Sabi ko, sinisikap na maging kalmado. Pero gusto kitang makilala pa. Hindi ko hinahanap ang iba kundi ikaw. Ngumiti si Mia, isang nangiting puno ng pasasalamat at siguro'y may kaunting pag-aalala. Salamat, Alex. Iyon ang nais kong marinig. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla kong naramdaman ang isang kakaibang aura sa paligid. Napansin ko ang isang pamilyar na mukha sa kabilang bahagi ng kafe. Ang babae tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Naglakad siya papunta sa amin at sa bawat hakbang niya ay lalong bumibilis ang tibok ng aking puso.
Mia, sino siya? Tanong ko habang papalapit ang babae sa aming mesa. Ngumiti si Mia, ngunit sa pagkakataong ito'y may halong kaba. Siya si Lia, ang kakambal ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkabahala. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong twist na ito sa aming kwento. Si Lia ay may parehong ngiti at parehong kinang sa mata na tila isang misteryo. Ano kaya ang gagawin ko kung siya rin ay nagkaroon ng interes sa akin? At paano kung siya ang nakilala ko sa app sa simula? Sa kabila ng lahat, hindi ko maikakaila ang excitement at kaba sa aking puso. Ang kwento namin ni Mia ay nagkaroon ng bagong pahina at sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sa bawat pag-iisip ko, isa lang ang sigurado. Nais kong makilala sila pareho at alamin kung saan ito hahantong. Sa wakas, dumating ang araw ng aming unang pagkikita. Matapos ang ilang linggong palitan ng mensahe sa dating app, narito ako. Naglalakad patungo sa isang maliit na kafe kung saan kami nagkasundong magkita. Medyo kinakabahan ako, pero may halo ring pananabik. Nagugustuhan ko si Mia, ang babaeng estranghero na tila nagkaroon ng espesyal na puwang sa buhay ko sa kabila ng virtual na koneksyon lamang namin. Pagpasok ko sa kafe, hinanap ng mga mata ko ang kanyang mukha sa gitna ng mga taong nagkakape at nag-uusap. Sinabi niya sa akin na magsusuot siya ng pulang damit kaya't madali siyang makita. Nakaupo siya sa isang mesa sa gilid, nagbabasa ng libro habang hinihintay ako. Nag-aalangan akong lumapit pero nang makita niya ako, nagbigay siya ng isang ngiti na tila nagpawi ng lahat ng kaba ko. Hi Mia, bati ko habang umupo sa harap niya. Sa wakas nagkita rin tayo. Hi Alex, sagot niya. Oo nga, sa wakas. Nagkausap kami tungkol sa kung ano-ano, mga paborito naming pelikula, musika at kahit mga nakakatawang kwento sa aming buhay. Natural ang aming pag-uusap, para bang matagal na kaming magkakilala. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at tuwa at ang kanyang halakhak ay musika sa aking pandinig. Sa bawat minuto ng aming usapan, lalo akong nahuhulog sa kanyang pagkatao. Habang tumatagal, nararamdaman kong may kakaiba sa araw na iyon. Parang may hindi inaasahang enerhiya sa hangin, ngunit hindi ko mawari kung ano. Nasa gitna kami ng isang masayang kwentuhan nang biglang may tumunog na notification sa kanyang telepono. Kinuha niya ito at pasimpleng tumingin pero napansin ko ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa kanyang mukha. May problema ba? Tanong ko, medyo nag-aalala. Ah, wala. Wala naman, sagot niya, ngunit may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Medyo urgent lang, kailangan ko lang sagutin. Tumayo si Mia at naglakad papunta sa labas ng kafe para makipag-usap sa telepono. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang nangyari. Sa loob ng ilang minuto, bumalik siya na may pilit na nanggiti. Pasensya na Alex, may konting aberya lang sa trabaho, paliwanag niya. Pero okay na, hindi na dapat tayo maistorbo. Nagpatuloy kami sa aming usapan, ngunit hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang paminsang-minsang pagtingin sa telepono. Kahit na magkasama kami, parang may bahagi sa kanya na hindi ko maabot. Sa kabila ng lahat ng saya at tawanan, may misteryo sa likod ng kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Paglabas namin ng kafe, naglakad kami sa parke sa tabi. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang langit ay nagkulay kahel at rosas. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang koneksyon namin. Naramdaman kong may espesyal sa pagitan namin. Isang bagay na mahirap ipaliwanag pero alam mong nandoon. Tara, doon tayo sa bangko. Yaya niya, tinuturo ang isang bangko sa ilalim ng puno. Umupo kami at sandaling nagmasid sa paligid. Tahimik ang lugar, maliban sa mga naglalarong bata at mga magkasintahang naglalakad. Mia, may gusto akong itanong, sabi ko, nag-ipon ng lakas ng loob. May problema ba talaga kanina? Parang may bumabagabag sa'yo. Napatingin siya sa akin at sa mga mata niya ay bakas ang pag-aalangan.
Alex, gusto kong maging tapat sa'yo. Bago siya makapagsalita, isang lalaking naglalakad ang biglang tumigil sa harap namin. Mia? Tanong niya, tila nagtataka at nagugulat. Lucas? Sagot ni Mia na tila hindi makapaniwala. Nagkatinginan kami ni Mia at pakiramdam ko ay dumaan ang isang alon ng tensyon sa pagitan namin. Sino siya? Tanong ni Lucas nakatingin sa akin. Mia, ano to? Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Parang may hindi inaasahang pag-ikot ng kapalaran sa mga sandaling iyon. Nakatingin kami ni Mia sa isa't isa at ramdam ko ang pagkalito at kaba sa kanyang mga mata. Mia, sino siya? Ulit ni Lucas mas mariing tanong. Habang ako ay nanatiling nakaupo, walang ideya sa sitwasyon. Sa kabila ng hindi inaasahan, may bahagi sa akin na gustong malaman ang katotohanan. Sino si Lucas? Bakit ganito ang reaksyon niya? At higit sa lahat, paano ito makakaapekto sa aming dalawa ni Mia? Sa gitna ng lahat ng ito, alam kong hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ngunit sa sandaling iyon, nag-iwan ito ng malaking tanong na walang kasagutan. Isang cliffhanger sa aming buhay na maghihintay ng paglilinaw. Sa wakas, hindi ko na maitatanggi ang kilig na nararamdaman ko tuwing nag-uusap kami ni Mia. Sa kabila ng abala sa trabaho, palagi kong inaabangan ang mga mensahe niya. Parang may kakaibang magnetism sa pagitan naming dalawa. Kahit na sa simula ay parang laro lang ang lahat. Siguro, hindi rin maikakaila ang chemistry namin mula pa noong una kaming nagkasalubong sa dating app. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi galing opisina, naisipan kong idaan ang usapan namin sa mas personal na level. Matapos ang ilang linggo ng palitan ng mensahe sa app, pakiramdam ko ay oras na para sa mas malalim na pag-uusap. Hey Mia, bungad ko sa chat. Naalala mo pa ba kung paano tayo nagkakilala? Ano ka ba? Of course! Unang message mo pa lang, tumatak na sa akin. Sagot niya, may kasamang emoji na may heart eyes. Alam mo ba, hindi talaga ako mahilig sa dating apps. Pero iba ka, Mia. Parang may magic ka na pinakawalan sa screen ko. Haha, magic? Baka spell yan. Pero seryoso, ikaw rin. Hindi ko ina-expect na magiging ganito tayo. Nagsimula na akong maglakad palapit sa paborito kong kafe. Isang lugar kung saan palagi kong binabalikan ang mga saloobin ko. Habang umuupo ako sa isang sulok, napansin kong tila mas nagiging mas seryoso ang usapan namin. Alam mo, minsan naiisip ko, paano kaya kung nagkita tayo sa ibang pagkakataon? Hindi sa app, kundi sa totoong buhay, tanong ko. Actually, naisip ko rin yan. Paano kaya kung nagkabanggaan tayo sa isang bookstore o kaya sa isang coffee shop? Anong magiging reaction mo? Sagot ni Mia. Napangiti ako sa ideya. Siguro mapapatingin ako sa iyo ng matagal tapos mag-iisip kung paano kita kakausapin. Malamang kakabahan ako. Iba rin talaga ang dating ng reality pero sa totoo lang, excited akong makita ka. Wika niya. At doon ko napagtanto. Oras na para gumawa ng hakbang. Mia, gusto mo bang magkita tayo? Tumigil ang puso ko sa pagtibok habang hinihintay ang sagot niya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagreply siya, Oo naman, gusto ko rin. Pero may isang condition. Ano yon? Tanong ko sabik na malaman. Surprise me. Huwag mo akong sabihin kung saan tayo magkikita. I want it to be spontaneous. Napatawa ako ng bahagya. Challenge accepted. Pero promise mo, hindi ka magbaback out? Promise, tugon niya may kasamang wink emoji. Hindi ko mapigilan ng excitement na bumalot sa akin. Sinimulan ko ng planuhin ang magiging tagpuan namin. Naisip ko ang isang lugar na hindi niya inaasahan. Ang rooftop ng isang building kung saan makikita ang kabuuan ng lungsod, puno ng kumukutitap na mga ilaw. Habang naglalakad ako pauwi, ramdam ko ang kakaibang saya. Para bang may bagong adventure na naghihintay sa akin. Sa isip ko, ito na marahil ang simula ng isang bagay na mas malalim
kaysa sa simpleng pag-uusap sa app. Dumating ang araw ng pagkikita. Medyo kinakabahan ako pero excited akong makita siya. Habang papunta ako sa napili kong lugar, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Nasa rooftop na ako at sa paligid ay tila kinakausap ako ng malamig na hangin ng gabi. Dumating ang oras ng aming pagkikita at sa wakas narinig ko ang boses ni Mia. "Hey, ikaw ba si Alex?" Tanong niya, puno ng curiosity. Paglingon ko, nakita ko siya, nakangiti at tila puno ng excitement. "Oo, ako nga. Welcome to my surprise." "Wow, hindi ko ini-expect na ganito kaganda ang view," sabi niya habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Nag-usap kami ng matagal, parang hindi mauubos ang mga kwento namin. Sa likod ng mga tawanan, hindi ko mapigilang mapansin ang tila kakaibang kinang sa mga mata niya. Parang may musika na naglalaro sa hangin at nararamdaman ko na hindi na lang ito simpleng pagkakaibigan. Pero sa gitna ng kasiyahan, bigla siyang tumigil. "Alex, may kailangan akong sabihin sa'yo." Napatingin ako sa kanya, nagtataka. "Ano yun, Mia?" Huminga siya ng malalim. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero may isa pang rason kung bakit gusto kitang makita." Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang tensyon sa paligid. "Ano bang ibig mong sabihin?" "Mahalaga ka sa akin, Alex, pero kailangan mong malaman na hindi lang ako ang Mia na nakilala mo sa app." Natigilan ako. Ano bang ibig niyang sabihin? Sa dami ng mga tanong na bumabalot sa akin, isa lang ang malinaw, hindi ko inaasahan ang magiging takbo ng gabing ito. Pagkatapos ng ilang linggong palitan ng mensahe, nagpasya kami ni Mia na magkita sa wakas. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Siguro dahil sa pag-aasam na makilala siya sa personal. Ang aming mga pag-uusap ay puno ng tawa at walang katapusang mga kwento. Sa bawat mensahe, parang lalo akong nahuhulog sa kanya. Pero ang tanong, ganito rin kaya ang nararamdaman niya? Pinili namin ang isang maliit na cafe sa tabi ng park, isang lugar na hindi masyadong matao at perpekto para sa aming unang pagkikita. Dumating ako ng mas maaga, dala ang kaba at excitement. Naupo ako malapit sa bintana, umaasang makikita ko siya agad pagdating niya. Habang hinihintay, sinubukan kong kalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-order ng kape at pagtingin-tingin sa paligid. Maya-maya pa, pumasok si Mia sa kafe. Hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya habang papalapit siya sa aking mesa. Siya ay kasing ganda ng inaasahan ko. Hindi lang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa aura na dala niya. Nang magtagpo ang aming mga mata, nagkaroon kami ng parehas ng ngiti. Yung tipo ng nangiti na puno ng pagkakaintindihan kahit pa estranghero kami sa isa't isa. "Hi, Liam," bati niya, kasabay ng pag-upo sa harap ko. Sa wakas, nagkita rin tayo. "Hi, Mia." "O, sa wakas," sagot ko sabay abot ng kamay para sa isang simpleng handshake na agad namang nauwi sa isang awkward na tawa. Para bang may magic sa kanyang presensya na nagbigay ng buhay sa kafe, ang kanyang tawa, ang kanyang mga mata na puno ng saya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na tama ang desisyon kong makipagkita sa kanya. Habang umuusad ang oras, nagpatuloy ang aming kwentuhan. Nagsimula kami sa mga kwento ng mga dating karanasan sa APP, mga nakakatawang moments at mga pagka-guilty pleasure na pagkain. Parehas kaming mahilig sa pelikula, kaya't ang usapan tungkol sa aming mga paboritong directors ay tumagal ng hindi inaasahan. "Alam mo ba," sabi ni Mia habang nag-iikot ang straw sa kanyang iced coffee, "hindi ko talaga inexpect na makakahanap ako ng kausap na tulad mo sa app na to. Parang mas nakilala kita sa mga chat natin kaysa sa ibang taong kilala ko ng matagal." "Parehas tayo," sabi ko, napapaisip. Sa dami ng ups and downs sa online dating, nakakatuwa na may isang Mia na kayang gawing exciting ang bawat notification. Napakalakas ng chemistry naming dalawa at sa bawat pagpalit ng usapan,
mas lalong lumalalim ang koneksyon namin. Pero sa likod ng saya, may bumabagabag sa akin. May tanong na hindi ko maalis sa isip ko. Ano nga ba ang hinahanap niya sa isang relasyon? At handa ba akong maging bahagi nun? Habang papalapit ang oras ng pagtapos ng aming date, nagdesisyon akong magtanong ng isang bagay na matagal ko nang gustong malaman. Mia, sabi ko, bahagyang bumaba ang tono ng boses ko. Ano nga ba ang hinahanap mo sa isang relasyon? I mean, sa lahat ng mga chat natin, parang may ibang level ng connection tayo. 'Di ba? Halos hindi siya sumagot kaagad at sa kanyang mata ay may bahagyang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, Liam, sabi niya sa wakas, ang dami kong gustong malaman. Gusto ko ng relasyon na puno ng adventure, yung hindi boring. Pero alam mo ba kung ano ang pinaka-importante sa akin? Ang trust, sagot niya sa tono ng boses na seryoso. Yung tipong kahit na gaano pa karami ang ups and downs, alam mong nandyan pa rin siya para sa'yo. Medyo nagulat ako sa sagot niya. Hindi ko inexpect na magiging ganito siya ka-honest na para bang may kailangang ipagtapat. Pero bago pa ako makapagtanong ng susunod, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumingin siya sa screen at ako'y nagtataka sa biglang pagbabago ng ekspresyon niya. Sorry, Liam, sabi niya, biglang tumayo. May kailangan lang akong asikasuhin. Pero promise, magkikita ulit tayo. Agad na nagpaalam si Mia at naiwan akong nagtataka sa nangyari. Sa paglabas niya ng kafe, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ano ba ang nagpabago sa kanya? Sa gitna ng gulo ng aking isip, may naramdaman akong bigat sa aking bulsa. Pagtingin ko, nandun ang isang maliit na papel na iniwan niya, isang mensahe na naglalaman ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim kaysa sa aming mga pinag-usapan. Nakasulat sa papel. Liam, may kailangan akong ipagtapat sa'yo. May kinalaman to sa kung sino ako at kung bakit kita gustong makilala. Sa susunod na pagkikita natin, sana maintindihan mo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Mia? Ano ang kanyang tinatago? Sa sandaling iyon, alam kong ang susunod na pagkikita namin ay hindi lang basta-basta. Ito ang magiging simula ng isang kwento na puno ng twists kung saan ang katotohanan ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aming inaakala. Matapos ang ilang linggo ng tuloy-tuloy na pag-uusap sa app at halos walang tigil na pagpapalitan ng mensahe, nagpasya kaming magkita ni Mia sa wakas. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging ganito. Kabilis ang mga pangyayari. Ngunit may kung anong hiwagang pumapaloob sa aming mga usapan na tila ba nag-uudyok sa aming magtagpo na. Isang maaraw na Sabado ng hapon, nagkita kami sa isang maliit na kafe na matatagpuan sa gilid ng lungsod. May kakaibang init na bumalot sa akin nang makita ko siyang nakaupo sa sulok, nakatawa habang seryosong nakatutok sa menu. Nagulat siya nang makita ako at agad na nagbigay ng isang ngiti na tila ba kayang tunawin ang anumang kaba sa dibdib ko. Ikaw si Jake, tama? Tanong niya kahit pahalata sa mga mata niyang siya'y sigurado na. Oo, ako nga, sagot ko habang umupo sa harap niya. At ikaw si Mia, ang babaeng mahilig sa kape at libro. Natawa siya at doon ko napagtanto na ang halakhak niya ay parang musika sa pandinig ko. Muli kaming nag-usap, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang screen na namamagitan sa amin. Naging mas natural ang lahat. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag sa personal at ang kanyang mga ngiti ay mas makulay. Parang ang daming bagay ang gusto kong sabihin, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Habang pinag-uusapan namin ang mga paborito naming pelikula, mga alagang hayop at mga plano sa hinaharap, hindi ko maiwasang mapansin ang isang bagay. May kakaibang kinang sa kanyang mga mata tuwing nababanggit ang kanyang pamilya. Kaya't nagtanong ako, ano ang pinakamasayang alaala mo kasama ang pamilya mo? Panandali ang natahimik si Mia, waring nag-iisip ng malalim.
Siguro yung mga summer vacation namin sa probinsya. Sagot niya, may bahid ng nostalgia sa kanyang tinig. Lagi kaming nagkakamping sa tabing dagat at doon ko nararamdaman na kumpleto kami. Kahit simple lang ang buhay, masaya at puno ng pagmamahalan. Ngumiti ako, ramdam ang init ng mga alaala niya. Parang ang saya noon, sabi ko, sabay subo ng cake na in-order namin. Sana makilala ko rin sila balang araw. Natawa siya muli, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may tila ba nagkukubling lungkot. Oo nga, sana, sagot niya, na para bang may ibig sabihin pa ang mga salitang iyon na hindi ko lubos maunawaan. Pagkaraan ng ilang oras, nagpasya kaming maglakad-lakad sa parke na malapit sa kafe. Ang araw ay papalubog na at ang langit ay nag-uumapaw sa mga kulay ng dapit hapon. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang hawakan ang kanyang kamay. Nagulat ako nang hindi siya nag-aatubiling tinanggap ito. Jake, bigla niyang wika ng kami nasa ilalim ng isang malaking puno. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumigil ako at hinarap siya. Ramdam ang bigat ng mga susunod niyang sasabihin. Ano iyon? Tanong ko, puno ng kaba at pananabik. May dahilan kung bakit ako sumali sa dating app. Nagsimula siya, pilit na ngumiti upang palisin ang tensyon. Mahirap ipaliwanag pero may sitwasyon sa pamilya ko na kailangan kong asikasuhin. At ang totoo, ngayong linggo kailangan kong umalis ng bansa para dito. Natigilan ako, tila ba natampal ng malamig na hangin. Umalis? Bakit? Saan? Sa Amerika. May problema sa negosyo ng pamilya at kailangan ko talagang pumunta roon para ayusin ito. Paliwanag niya, halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Parang biglang gumuho ang mga plano at pangarap na unti-unti kong binubuo sa aking isipan. Kailan ka babalik? Tanong ko, umaasang may kasagutan siyang magbibigay linaw sa lahat. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Hindi ko pa alam, Jake, pero gusto kong malaman mo na hindi ito ang katapusan. Gusto kong ituloy ito, sabi niya, na tila ba nag-aapela hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa tadhana. Habang naglalakad kami pabalik sa kafe, mistulang bumagal ang oras. Ang mga hakbang namin ay tila ba simbolo ng pag-usad sa isang landas na hindi namin alam kung saan patungo. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may posibilidad pa rin na magtagpo ang aming mga landas muli. Hanggang sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang mas mahirap, ang maghintay sa kanyang pagbabalik o ang tanggapin na baka hindi na kami magkita muli. Ngunit sa puso ko, isang bagay lang ang sigurado, nahulog na ang loob ko kay Mia at handa akong ipaglaban ang anumang meron kami kahit gaano pa iyon kakomplikado. Sa pag-alis namin sa parke, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Bakit tila ba may bahagi ng kanyang kwento ang hindi niya nasabi? At bakit ako may pakiramdam na ang pag-alis niyang ito ay hindi lang dahil sa negosyo ng pamilya, ngunit sa halip na itanong ang mga iyon, pinili kong manahimik at hintayin ang tamang oras. Dahil alam ko, hindi pa ito ang wakas ng aming kwento. Pagkatapos ng ilang linggong pag-uusap sa API, sa wakas ay nagdesisyon kaming magkita sa personal. Ang pangalan niya ay Mia. Mula sa kanyang mga larawan, tila isa siyang taong puno ng buhay at aliwalas, isang tao na tila kayang gawing masaya ang isang ordinaryong araw. Ako naman si Leo, isang simpleng lalaki na nagtatago sa likod ng mga salita at emojis. Sa bawat pag-uusap namin, pakiramdam ko ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Nakakatuwang isipin na mula sa pagiging estranghero, tila nagiging mahalaga na kami sa isa't isa. Napagkasunduan naming magkita sa isang maliit na kafe sa tabi ng dagat, isang lugar na kapwa naming gusto dahil sa tahimik nitong ambiance at magandang tanawin. Habang papunta ako roon, hindi ko mapigilang kabahan. Kumakabog ang dibdib ko, hindi sigurado kung paano ba magpapatuloy ang kwento naming dalawa. Sa isip ko,
Paano kung hindi siya ang inaasahan ko? Paano kung hindi niya rin magustuhan ang pagkatao ko? Pagdating ko sa kafe, agad kong hinanap ang pamilyar na mukha mula sa kanyang mga larawan. Nakita ko siya sa isang mesa malapit sa bintana. Nakangiti habang nakatitig sa menu. Napakaganda niya sa kanyang simpleng damit at ang nangiti niya ay tila kayang tunawin ang anumang kaba. "Hi Mia," bati ko sabay ng ngiti. Agad siyang tumingin sa akin at sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. "Leo, ang saya na makita ka sa wakas," tugon niya at bigla akong nakaramdam ng ginhawa. Parang lahat ng kaba ko ay biglang naglaho. Naupo ako sa harap niya at nag-umpisa kaming mag-usap tungkol sa kung ano-ano. Napakadali niyang kausap at tila walang awkward na sandali sa pagitan namin. Nalaman ko na mahilig pala siyang magpinta at may alaga siyang pusa na ang pangalan ay Picasso. Natuwa siya nang malaman niyang mahilig din akong magbasa ng mga libro, lalo na ang mga klasikal na nobela. Habang kumakain kami ng cake at umiinom ng kape, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Kung paano siya tumawa, kung paano niya inaayos ang buhok niya sa tuwing mahangin sa labas, at kung paano siya tumitig na parang kayang basahin ang laman ng isip ko. Sa bawat sandali, lalo akong nahuhulog sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ng masayang kwentuhan, nagpasya kaming lumabas ng kafe at maglakad-lakad sa dalampasigan. Ang simoy ng hangin ay malamig ngunit nakakapresko at ang alon ng dagat ay tila musika sa aming mga tainga. Habang naglalakad, hindi ko naiwasang tanungin siya, "Mia, anong unang pumasok sa isip mo nang makita mo ako?" Ngumiti siya at sinabing, "Sa totoo lang, natakot ako na baka hindi mo magustuhan ang totoong ako. Pero nung nakita kita, naramdaman kong parang tama lang ang lahat." Hindi ko maiwasang mapangiti sa sinabi niya. Kapareho pala tayo ng iniisip. Natutuwa akong hindi tayo nagkamali sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang lugar kung saan maraming tao ang nagtitipon-tipon. May isang maliit na stage at tila may pagtatanghal na magaganap. Natuwa kami at nagdesisyong manood. Isang grupo ng mga bata ang nagtanghal ng isang nakakatuwang sayaw at hindi namin maiwasang mapatawa sa kanilang mga kalokohan. Habang nanonood, bigla kong naramdaman ang kanyang kamay na dumampi sa akin. Nagulat ako ngunit hindi ko ito inalis. Tumingin ako sa kanya at nakita kong nakangiti siya. Tila nagsasabing okay lang ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong tama ang lahat. Ang takot at kaba ay napalitan ng saya at pag-asa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang katanungan na hindi ko maiwasang isipin simula pa noong umpisa. Paano kung ang lahat ng ito ay pansamantala lamang? Habang nakatitig ako sa kanya, naisip ko ang isang bagay na maaaring magbago sa lahat. Ngunit bago ko pa man masabi ang nasa isip ko, biglang may sumingit na isang pamilyar na boses mula sa likod ko. "Leo, ikaw ba yan?" Lumingon ako at nagulat sa nakita ko. Isang tao mula sa aking nakaraan, isang tao na hindi ko inaasahang makikita sa ganitong pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang kwento naming ni Mia ay wala pa sa kalagitnaan at ang susunod na kabanata ay magiging masalimuot kaysa sa inaakala ko. Minsang umaga, habang nagmumuni-muni ako sa isang tahimik na kapehan sa Makati, nakaramdam ako ng kakaibang pag-aalala. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa labis na pag-inom ng kape o sa hindi mapakaling damdamin na tila may malaking mangyayari sa araw na ito. Sa kabila ng lahat, nagpasya akong ituloy ang nakatakdang pagkikita namin ni Lara. Sa mga nakaraang bahagi ng aming kwento, unti-unti kaming nahulog sa isa't isa sa kabila ng pagiging estranghero sa simula. Ngayon, inilaan ko ang umaga na ito upang mas makilala pa siya at marahil
upang malaman kung ano nga ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Nang magring ang telepono ko, si Lara ang nasa kabilang linya. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. "Hey, nandito na ako sa labas," sabi niya. Agad kong sinagot, "Sige, papunta na ako." Naglakad ako palabas ng kapehan at doon ko siya nakita. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit para bang siya ang pinakamagandang tanawin sa kalsada. Ang kanyang nangiti ay tila sinag ng araw na nagbigay liwanag sa umaga ko. "Hi," sabi ko, medyo kabado pero puno ng excitement. "Hi, mukhang nakapagkape ka na," tugon niya habang tinitingnan ang hawak kong tasa. "Oo, kailangan ko ng pampagising," sagot ko habang tumatawa at sabay kaming naglakad papunta sa park na malapit lang sa kapehan. Habang naglalakad, nagkwentuhan kami tungkol sa mga simpleng bagay, mga paborito naming pelikula, musika at mga pangarap. Sa bawat salita niya, lalong lumalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Sa bawat tawa namin, lalong tumitibay ang koneksyon namin. Nang makarating kami sa park, napansin ko ang isang grupo ng mga bata na naglalaro. Naalala ko nung bata pa ako, palagi akong naglalaro ng taguan dito, sabi ni Lara habang nakatingin sa mga bata. Ako naman, sa probinsya kami madalas maglaro ng ganyan. Iba rin ang saya kapag nasa labas ka ng Maynila, sagot ko. Habang namamasyal kami sa paligid, bigla akong nakaramdam ng pagnanais na sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang usapan, nagtanong siya, "Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag natapos na ang kwentong ito sa atin?" Napahinto ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Hindi ko pa alam, pero sana hindi ito magwakas. Sagot ko, sinusubukang maging totoo sa nararamdaman ko. "Ikaw ba? Ano sa tingin mo?" "Well," sagot niya, "hindi ko rin alam. Pero minsan, pakiramdam ko para tayong mga karakter sa isang pelikula. Parang may script na sinusundan pero hindi natin alam kung ano ang ending." Napaisip ako. Ang aming kwento ay nagsimula sa simpleng swipe sa isang dating app at ngayon, narito kami nakikiusap sa tadhana na sana'y may magandang kahihinatnan. Ngunit sa likod ng mga ngiti niya, tila may itinatagong lungkot. Habang patuloy kaming naglalakad, naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Isang simpleng galaw, ngunit puno ng kahulugan. "Salamat ha, hindi ko inakala na magiging ganito. Kasaya ang pagkakakilala natin," sambit niya. "Salamat din, Lara. Sa totoo lang, hindi ko rin inakala," sagot ko habang pinipigilan ng kaba. Nais ko sanang ipahayag na sa kabila ng pagiging estranghero, siya ang nagbigay kulay sa mundo ko. Nang magpasya kaming umupo sa isang bangko, biglang may mensahe na dumating sa telepono niya. Nakita ko ang kanyang mukha na nag-iba. Para bang may bumabagabag sa kanya. "Okay ka lang?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. It's nothing," sagot niya, ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. "Kailangan ko lang sigurong ayusin ito mamaya." Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang pagdistansya niya kahit na magkasama kami. Tila may misteryong bumabalot sa kanya na hindi ko pa alam. Ako'y nag-isip kung ito ba ang twist na hindi ko inaasahan o ang cliffhanger na magbibigay ng bagong direksyon sa aming kwento. Nang ako'y nagpasya na umuwi na, hindi ko maiwasang mag-alala para kay Lara. Ano kaya ang bumabagabag sa kanya? Paano kung may hindi magandang mangyari? Sa kabila ng mga tanong, nagpasya akong ipagpatuloy ang pagkakaibigan namin, umaasa na sa susunod na pagkikita namin, magiging mas malinaw ang lahat. Ngunit sa likod ng aking isipan, naroon ang takot na baka ang aming kwento ay magwakas na may tanong na hindi masagot o damdamin na hindi maipahayag. Sa gitna ng aking pag-iisip, naramdaman ko ang tibok ng puso ko, umaasang sa susunod na kabanata, masusumpungan namin ang sagot sa mga tanong na bumabalot sa amin. Sa mga nakaraang buwan na nag-uusap kami ni Mia sa dating app,
Hindi ko inakala na magiging ganito ang kwento namin. Isang simpleng swipe lang ang nagsimula ng lahat at ngayon tila hindi ko na kayang mawala ang kanyang mga mensahe sa aking inbox. Nagsimula ang lahat sa mga palitan ng hirit at patawa pero unti-unti lumalim ang usapan namin at natuklasan ko ang kanyang pagiging malikhain, ang pagmamahal niya sa sining at ang pagkahilig sa mga adventure. Kagabi, matapos ang ilang linggong pag-aalangan, nagpasya kaming magkita sa isang coffee shop na malapit sa aming lugar. Pareho kaming kinakabahan pero mas nanaig ang excitement. Hindi ko alam kung paano ko siya makikilala sa personal, kung paano ko siya babatiin, o kung ano ang unang sasabihin. Ang alam ko lang ay gusto kong makita siya, hindi sa likod ng screen, kundi harap-harapan. Pagdating ko sa coffee shop, agad kong naramdaman ang kakaibang kaba. Sa dami ng tao, paano ko siya makikita? Ngunit hindi ko na kinailangang mag-alala. Iisang sulyap lang sa paligid at nakita ko na siya agad. Nakaupo sa isang table sa sulok, may hawak na libro at isang tasa ng kape sa harapan. Ang buhok niyang kulot ay parang alon na bumalot sa kanyang balikat. Ang ngiti niya ay nagbigay liwanag sa buong lugar. Lumapit ako sa kanya, ang mga hakbang ko ay tila bumabagal sa bawat segundo. Nang magtama ang aming mga mata, para bang may kakaibang kuryente kaming naramdaman. Bumangon siya mula sa kanyang upuan at nag-abot kami ng kamay. Ikaw si Jake, di ba? Tanong niya, bagamat alam ko na pareho kaming sigurado sa isa't isa. Opo, ikaw si Mia, sagot ko. Tumama ang aming mga mata sa isa't isa at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Para bang lahat ng pag-aalinlangan at kaba ay nawala at napalitan ng kasiyahan. Nag-usap kami ng maghapong iyon. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga nakakatawang karanasan sa trabaho, mga trip niya sa ibang bansa at ang kanyang pangarap na makapagsulat ng sariling nobela. Napakahusay niyang magkwento. Bawat salaysay niya ay tila nabubuhay sa aking isipan. Tawa kami ng tawa habang nagkukwento siya tungkol sa mga kapalpakan niya sa kusina. Kung paano niyang nasunog ang pancake isang umaga dahil sa sobrang pag-iisip sa plot ng kanyang nobela. Akala ko magiging breakfast ng champion, pero nauwi sa disaster, sabi niya, sabay tawa. Nang magtatanghalian, nagpasya kaming lumipat sa isang maliit na restaurant sa kanto. Sa daan, naglalakad kaming magkatabi, ang mga kamay namin ay halos magtagpo, pero parehong nag-aalangan. Hanggang sa naramdaman ko ang kanyang daliri na bahagyang humawak sa akin. Hindi ko na pinakawala ng pagkakataon. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Para bang sa simpleng pagkilos na iyon, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Pagdating namin sa restaurant, tila mas nadagdagan pa ang kasiyahan sa aming pagitan. Nag-order kami ng paborito naming pagkain at patuloy ang kwentuhan. Bawat tawa at ngiti niya ay parang musika sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagtawanan at ilang beses na rin naming naisip na ang lahat ng ito ay tila isang magandang panaginip. Ngunit sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may nararamdaman akong kakaiba. Sa likod ng kanyang mga mata may nakatago. Isang bagay na hindi niya binabanggit, ngunit tila humihingi ng aking atensyon. Napansin ko ito noong nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Sa kabila ng mga tawa, may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ito saglit at nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sorry Jake, kailangan ko munang sagutin ito, sabi niya. Tumayo siya at naglakad papunta sa labas ng restaurant. Iniwan ko siya na may tanong sa aking isipan. Ano kaya ang laman ng tawag na iyon? Bakit tila biglang nagbago ang kanyang ekspresyon? Nagpatuloy ako sa pagkain, ngunit hindi ko mapakali. Nag-aalala ako para sa kanya. Ilang minuto ang lumipas at bumalik siya. Ngumiti siya, pero alam kong may bumabagabag sa kanyang isip. Okay ka lang ba, Mia?
Tanong ko, pilit na pilit ang pag-aalala sa aking boses. Tumango siya, ngunit hindi ko magawang paniwalaan iyon. Okay lang ako, Jake, pero tumigil siya, tila nag-aalangan kung itutuloy ang sasabihin. Ano yon? Tanong ko, iniisip kung ano ang maaaring mangyari. May kailangan akong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa kaba at pag-aalinlangan. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula sa kapatid ko. Jake, may problema dito sa bahay. Kailangan kita ngayon. Nang mabasa ko iyon, alam kong kailangan ko ring umalis kaagad. Mia, pasensya na, pero kailangan kong umalis. May emergency sa bahay, sabi ko puno ng pag-aalala. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang muka. Sige Jake, ingat ka, sagot niya at naramdaman ko ang disappointment sa kanyang tinig. Habang nagmamadali akong umalis, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang gusto niyang sabihin. Ano ang bumabagabag sa kanya? Ano ang misteryo sa likod ng kanyang mga mata? Ngunit sa oras na iyon, kailangan kong harapin ang problema sa bahay. Habang naglalakad ako palayo, iniisip ko ang maaaring mangyari sa amin ni Mia. Ano ang susunod na kabanata ng kwento namin? Sa gitna ng lahat ng ito, alam kong may twist sa kwento namin. Isang bagay na hindi ko inaasahan at hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Sa halip, ito ang simula ng isang mas komplikado at kapanapanabik na kwento. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang aming usapan sa dating app, magkikita na kami ni Mia. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, kabado, masaya, o baka nga natatakot. Sa loob ng ilang linggo, naging bahagi na siya ng araw-araw kong buhay. Masasabi kong karamihan sa oras ko ay ginugugol ko sa pag-iisip kung paano siya makakausap ng mas mahaba, makilala ng mas malalim. At ngayon, narito na kami, magtatagpo sa isang maliit na kapehan sa gitna ng lungsod. Nasa labas pa lang ako ng kafe, ramdam ko na ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang hangin ay malamig, ngunit pawisan ng palad ko. Inaamin ko, hindi ako sanay sa ganitong mga pagtatagpo. Ang huling pagkakataon na nagkaroon ako ng date ay noong 1 taon pa at hindi iyon naging maganda. Pero iba si Mia. Mula sa unang pag-uusap namin sa app, ramdam ko na ang connection. Para bang may kuryente sa bawat mensahe niya, sa bawat emoji na ginagamit niya. Pagpasok ko sa loob, agad kong hinanap ang isang pamilyar na mukha. Doon, sa isang mesa sa gilid, nakaupo si Mia. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at may hawak na tasa ng kape. Nagtama ang aming mga mata at agad akong naglakad papunta sa kanya, sinusubukang itago ang aking kaba sa likod ng isang ngiti. Hi Mia, bati ko, sinubukang gawing kalmado ang boses ko. Hi Leo, sagot niya na may kaunting hiya sa tono. Buti naman at natuloy ito. Umupo ako sa harap niya at doon nagsimula ang aming mahaba at masayang pag-uusap tungkol sa trabaho, sa mga hilig, sa mga bagay na gusto niyang gawin sa hinaharap. Ang mundo sa labas ay tila nawala at kami lang ang natitira. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakomportable ang pakiramdam ko sa kanya. Para bang matagal na kaming magkaibigan. Habang tumatagal, mas lalo kong naiisip na ang saya ng aming usapan ay tila natural na natural. Wala kaming pilit na ginagawa, wala kaming ini-enjoy kundi ang presensya ng isa't isa. Minsan, nagkakaroon ng katahimikan pero hindi ito awkward. Bagkus, para itong isang pahinga mula sa masasayang palitan ng kwento. Napapaisip ako kung paano nag-iiba ang pananaw ko sa pag-ibig dahil sa isang taong katulad ni Mia. Habang iniinom ko ang huling patak ng aking kape, bigla niyang sinabi, Leo, may sasabihin ako sa iyo. Agad na nagising ang aking pagkaosyoso. Ano iyon? Huminga siya ng malalim, tila nag-iisip kung paano sisimulan ng sasabihin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito pero may kailangan kang malaman.
Sa puntong iyon, naramdaman ko ang paglamig ng paligid. May kung anong kaba ang bumalot sa akin. Sige, sabihin mo lang. Ito ay tungkol sa akin. Meron akong lihim na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Simula niya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang bahagyang takot. Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na bumagsak sa aming gitna. Tila bumagal ang oras at sa kabila ng lahat ng saya na naramdaman ko sa aming usapan, hindi ko maialis ang pag-aalala. Ano kaya ang lihim na iyon at paano ito makakaapekto sa amin? Mia, sabi ko, sinubukang gawing kalmado ang boses ko. Ano ang gusto mong sabihin? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, may tumunog na tawag sa kanyang telepono. Nagulat siya, agad na kinuha ito at tumingin sa screen. Sandali lang, Leo, sabi niya at tumayo para sagutin ang tawag sa labas. Habang hinihintay ko siya, iba't ibang senaryo ang pumasok sa isip ko. Ano kaya talaga ang kanyang itinatago? Baka may koneksyon ito sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, o baka sa kung anumang bagay na hindi ko pa alam. Pero sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang maliwanag sa akin. Handa akong makinig, handa akong tanggapin kung ano man ang kanyang sasabihin. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Mia. Ngunit sa kanyang mukha, naroon ang isang kakaibang ekspresyon. Hindi ko alam kung ito ba'y takot o kalungkutan. Umupo siya at sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon na sabihin ng kanyang lihim. Leo, sabi niya, kailangan mong malaman na. Biglang huminto siya at sa kabila ng kanyang pagbabalik, ramdam ko ang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang aking kamay at sa puntong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Para bang may kuryente sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Ngunit bago niya maituloy ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog mula sa labas ang biglang umagaw ng aming pansin. Ang mga tao sa kafe ay nagtinginan sa isa't isa, tila nag-aalala. Nagkatinginan kami ni Mia at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ano kaya ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? Ano ang lihim na kailangan niyang sabihin? At sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado, hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento.